Ikaw ang data. Ang hindi nakikitang sistema na hindi mo inaprubahan ay nandito na. Bago tayo magsimula, may ipapagawa ako sa inyo na medyo kakaiba. Kung mahalaga sa inyo ang katotohanan, ang tunay na katotohanan, hindi yung binago, kailangan ninyong panoorin ang buong video na ito. Dahil ang maririnig ninyo ay madalas nilalagpasan lang ng karamihan. Panoorin hanggang dulo. Huwag mag-skip. Huwag mag-assume. At kung sa anumang punto may akma sa'yo, i-like agad ang video na ito. Dahil sinasabi nito sa algorithm na ito ay isang bagay na kailangang makita ng ibang mga tao. Mag-comment ng nanonood ako ngayon din. Para malaman ko kung nandito kayo at nakikinig. Simulan na natin. Tigilan mo ang pag-scroll. Ang maririnig mo ay hindi ka aya-aya, pero kailangan. Pinangakuan ka na ang teknolohiya ay magbibigay ng kapangyarihan at kalayaan. Sinabihan ka na ang kapangyarihan ngayon ay desentralisado. Na binibigyan ng kapangyarihan ng teknolohiya ang individual. Na ang inobasyon ay kalayaan. Pero paano kung ang kabaligtaran ang totoo? Ang mga devices na pinagkakatiwalaan mo, ang iyong telepono, ang iyong mga apps, ang iyong digital identity, ay tahimik na bumubuo ng isang sistema na mas nakakakilala sa iyo kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Mas masahol pa, hindi lang ito nagmamasid sa iyo. Kaya ka nitong gamitin. Manatili ka. Dahil sa dulo ng video na ito, matututunan mo ang mga hakbang na maaari mong gawin upang labanan ang hindi inaasahang mandaragit na ito. Dahil ngayon, tatalakayin natin ang isang kontrobersyal ngunit lalong pinag-uusapang ideya na ang mundo ay lumampas na sa tradisyonal na blackmail at napunta sa isang bagay na mas epektibo, mas malawak, at mas mapanganib. Part 1. Ang lumang sistema laban sa bagong sistema. Simulan natin sa isang pamilyar na kwento. Ang pangalang Jeffrey Epstein. Sa loob ng maraming taon, kinakatawan ni Epstein ang isang nakakagambalang ideya na ang mga makapangyarihang individual ay maaaring makompromiso sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano na dokumento na itago, ginamit sa huli. Typical na blackmail. Pero heto ang nakakabalisang tanong. Bakit aasa ang sino man sa ganyang modelo ngayon? Isipin nyo, ito ay delikado. Ito ay magastos. Nangangailangan ito ng koordinasyon, pagiging masikreto, at pisikal na presensya. At higit sa lahat, nag-iiwan ito ng ebidensya. Ngayon, ikumpara natin yan sa isang mundo kung saan halos bawat interaksyon ng tao ay digitize. Ang iyong mga mensahe, ang iyong mga searches, ang iyong mga binili, ang iyong lokasyon, ang iyong mga gawe. Ayon sa mga whistleblowers tulad ni Edward Snowden, ang malawakang pangungulekta ng datos ay hindi lang haka-haka. Ito ay dokumentado. Part 2. Ang paglago ng digital leverage. Kasi ang usapan, hindi na lang tungkol sa mga gobyerno. Tungkol ito sa malabong linya sa pagitan ng kapangyarihan ng gobyerno, mga pribadong korporasyon, at ibang mga party na nasa gitna. Tingnan natin ang mga kumpanya tulad ng Palantir Technologies. Sa papel, isa itong pribadong tech firm. Malalim ang koneksyon sa mga institusyon ng pambansang seguridad. Hindi yan haka-haka. Dokumentado yan sa kasaysayan. Ang mga tulad ni Peter Thiel ay tumulong bumuo ng mga sistema na dinisenyo para kolektahin ang napakaraming data. Hindi lang para ayusin, kundi para suriin at hulaan ang reaksyon ng mga tao. Tukuyin ang mga pattern at posibleng i-flag ang mga panganib.
Ngayon, huminto tayo. Kasi ito ang pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa pagkolekta ng impormasyon, kundi tungkol sa pag-intindi ng pag-uugali ng tao. At kapag ang pag-uugali ay nagiging predictable, mas madali itong maimpluwensyahan. Kung may nakaka-access sa iyong mga pribadong mensahe, iyong search history, iyong mga gawi sa pananalapi, iyong mga personal na kahinaan, maaari ba nilang impluwensyahan ang iyong mga desisyon? O mas masahol pa, kontrolin ang mga ito. Ilagay ang sagot mo sa comments. Kasi dito humihinto ang usapan sa pagiging theoretical at nagsisimulang maging personal. At dito ito nagiging nakakabahala. Kasi hindi na lang ito tungkol sa sila. Kasama ka na rito. Sa bawat pagtanggap mo ng cookies nang hindi nagbabasa, sa bawat pagbibigay mo ng full access sa contacts ng app, sa iyong microphone, sa iyong camera, sa bawat pagbabaliwala mo ng privacy para sa convenience, kusang loob mong pinapakain ng sistema na maaaring gamitin laban sa iyo palang araw. Hindi lang ng isang tao, hindi lang ng isang gobyerno, kundi ng anumang istruktura na makaka-access sa data na iyan. Ang panganib ay hindi lang surveillance, pati na rin ang centralized insight. Kapag sapat na ang impormasyon tungkol sa iyo na nakahaplap. Naayos at nasuri, hindi na ito data, nagiging leverage na ito. Part 3. Ang pagsasama ng publiko at pribado. May isang salita na kailangan ninyong maintindihan. Public-private partnership. Parang walang masama, diba? Mahusay. Nagtutulungan. Makabago. Pero sa totoo lang, lumilikha ito ng kakaibang sitwasyon. Isang sistema kung saan ang mga gobyerno ay nakaka-access ng datos ng direkta. Ang mga korporasyon ay maaaring kumilos na parang may kapangyarihan ng gobyerno. At ang accountability ay nagiging malabo. Kapag direkta kang kinukunan ng datos ng ahensya ng gobyerno, may legal na limitasyon. Pero kapag pribadong kumpanya ang gumagawa, iba ang patakaran. Ngayon, isipin ninyo na silang dalawa ay nagtutulungan. Hindi opisyal, pero functional. Ito ang ikinababahala ng maraming eksperto. Hindi na iisang entity ang may kontrol, kundi maraming makapangyarihang entities ang nagkakaisa. At dito nagsisimulang mawala ang accountability. Dahil kapag may nagkamali, kapag inabuso ang datos, kapag ang mga desisyon ay ginawa batay sa maling algorithm, kapag ang mga tao ay na-flag, pinaghihigpitan, o tahimik na minomonitor, sino ang pananagutin mo? Ang gobyerno ay maaaring magsabi, pribadong kumpanya yan. Ang kumpanya ay maaaring magsabi, sinusunod lang namin ang mga alituntunin ng gobyerno. At sa malabong pagitan ng dalawa, nawawala ang accountability. Walang malinaw na sagot. Walang malinaw na pananagutan. Isang sistema lang na patuloy na gumagana, anuman ang mangyari sa mga tao. Part 4. Ang mga personalidad. Laban sa sistema. Pag-usapan natin ang pananaw. Gustong-gusto ng mga tao ang mga personalidad. Sinusundan nila ang mga innovator tulad ni Elon Musk. Hinahangaan nila ang mga disruptor. Nagtitiwala sila sa mga founder. Ating linawin, hindi ito tungkol sa pag-atake sa mga individual. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga sistema. Dahil ang pagtutok lamang sa mga personalidad ay maaaring makagulo sa isang mas malaking bagay, ang infrastruktura. Hindi mo kailangang direktang kontrolin ang mga tao kung kaya mong hubugin ang mga sistemang pinagkakatiwalaan nila. Pag-isipan mo yan. Ang platform na ginagamit mo para makipag-ugnayan. Ang mga algorithm na humuhubog sa nakikita mo. Ang mga data pipeline na nagpoproseso ng iyong behavior.
Hindi ito neutral. Dinisenyo ang mga ito. Part 5. Ang kinabukasan. Hula o kontrol. Ngayon, narating na natin ang pinaka-controversial na bahagi. Ang mga predictive system. May mga tumatawag dito na innovation. Pero ang mga kritiko, may mas malalim na tanong. Sa anong punto nagiging prejudgment ang hula? Kung ang isang sistema ay kayang markahan ng isang tao bilang panganib batay sa mga pattern, ano ang mangyayari pagkatapos? Mas maraming surveillance? Limitadong access? Mga desisyon ng algorithm. Pumapasok tayo sa teritoryo kung saan ang teknolohiya ay hindi lang tumutugon sa realidad. Sinisimulan na nitong hubugin ito. Bihira namang kunin ng kapangyarihan ng kalayaan ng sabay-sabay. Hindi ito dumarating ng maingay. Hindi ito nagpapahayag ng sarili bilang kontrol. Ito ay umaangkop. Ito ay nagbabago. Nagkukubli ito bilang pag-unlad. At ang pinakamabisang sistema ay ang mga kusang loob na sinasalihan ng mga tao dahil naniniwala silang nakikinabang sila dito. Yan ang nagpapabukod tangi sa sandaling ito. Hindi naman mas masama, kundi mas banayan. Dahil ang linya sa pagitan ng tulong at kontrol ay hindi na malinaw. At kapag nawala na ang linyang iyon, hindi na lumalaban ang mga tao. Sumusunod na lang sila. Iniisip na ito ang kanilang pinili sa simula pa lang. Kaya, ito ang punto natin. Hindi ito tungkol sa takot. Tungkol ito sa pagiging alisto. Dahil ang kinabukasan ay hindi ipipilit sa iyo. Ito ay iaalok bilang isang bagay na mas mabilis. Mas maginhawa. At ang totoong tanong ay, kwestiyonin mo ba? O tatanggapin mo? Dapat gawin ng mga tao ang tatlong bagay. Magising. Bawasan ang pagiging palaasa. At mag-organisa. Una, magising sa isip. Kailangan ng mga tao na tigilan ang pagtingin sa kaginhawaan bilang walang pinsala. Ang mga libreng app, smart devices, digital wallets, biometric systems, at mga platform na pinapatakbo ng algorithm ay hindi lang basta tool. Maaari din silang maging daan ng kontrol kung gagamitin ng walang limitasyon. Kaya dapat questionin ng mga tao kung ano ang ginagamit nila, kung ano ang ibinibigay nila, at kung ano ang kanilang ginagawang normal. Pangalawa, bawasan ang pagiging palaasa sa digital. Ibig sabihin, gumamit ng mas matibay na privacy habits. Limitahan ang iyong ipinopost online. Gumamit ng two-factor authentication. Paghiwalayin ang personal, pinansyal, at pampublikong account. Iwasang ilagay ang buong buhay mo sa isang platform. Mag-ingat sa face scans, voice prints, at mga hindi kinakailangang app permissions. Panatilihin din ang mahahalagang record offline, hindi lang sa cloud. Pangatlo, mag-organisa sa totoong mundo. Ang populasyon na nagrereklamo lang online ay madaling pamahalaan. Kailangan ng mga tao ng totoong komunidad, totoong pag-uusap, totoong lokal na network. Makipag-ugnayan sa ibang mga pamilya, simbahan, kapitbahayan. Huwag manatili sa social media lamang. Habang mas isolated ang mga tao, mas madali silang manipulahin. Pang-apat, humingi ng accountability. Dapat pilitin ng mga tao ang mga pinuno, mambabatas, mamamahayag, at institusyon na malinaw na sagutin ang mga tanong tungkol sa surveillance, data sharing, predictive policing, censorship coordination, at public-private control systems. Hindi malalabong pangako lamang, kundi malinaw na sagot. Panglima, tigilan ang pagsamba sa mga makapangyarihang personalidad. Hindi mo tagapagligtas ang isang bilyonaryo.
Hindi mo tagapagtanggol ang isang politiko dahil lang sa sinasabi niya ang tamang slogan. Ang isang tech founder ay hindi automatikong tagapagpalaya dahil nagiging rebellious siya online. Kailangan ng mga tao na husgahan ang mga sistema sa pamamagitan ng resulta, hindi sa branding. Panghuli, Bumuo ng personal na katatagan. Matuto ng mga kasanayan. Mag-ipon ng pera kung posible. Bawasan ang utang. Palakasin ang pananampalataya, disiplina, at kritikal na pag-iisip. Ang isang malakas, matatag, at taong may kontrol sa sarili ay mas mahirap takutin manipulahin, o socially engineer. Kaya sa simpleng salita, huwag masyadong maging inosente. Huwag masyadong maging palaasa. Maging mas mahirap subaybayan. Mas mahirap pilitin kung napaisip ka kahit konti dahil dito. I-share mo ang video na ito. Dahil ang kaalaman ay kumakalat lang kung handa ang mga tao na makakita. Mag-subscribe kung gusto mo pa ng mas maraming content na humahamon sa ibabaw at naghuhukay sa kung anong nasa ilalim. At tandaan, hindi ka lang nabubuhay sa loob ng mga sistemang ito. Tinutulungan mo silang hubugin. Ang tanging tanong na lang ay, sino ba talaga ang pinagsisilbihan nila? Hayaan mong iwanan kita ng isang kaisipan. Ang pinakamakapangyarihang sistema sa mundo ay hindi ipinagpipilitan ng kontrol. Ginagawa nilang natural ito. Hindi sila humihingi ng loyalty. At ang tanong ay hindi na, mangyayari ba ito? Ang tunay na tanong ay, malalaman mo ba ito kapag nangyari na? Kung napaisip ka, kahit konti dahil sa video na ito, i-share mo ito sa isang taong kailangan itong makita. I-komento mo ang iyong mga saloobin sa ibaba. Pinabasa ko sila. I-like ang video para mas mapalawak pa ang usapang ito. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe na. Dahil hindi lang ito content. Ito ay kaalaman. At ang kaalaman ang tanging bagay na hindi kayang kontrolin ng anumang sistema.